Hey guys, what's up? This is Coach Johnson Shua and welcome again sa ating Hello July 2025. Okay, this is an monthly update no para sa atin sa YouTube natin at saka sa mga other Facebook or other social media natin like Instagram. Okay, so at least para sa mga followers po natin, maging updated po kayo kung ano ba meron sa buwan na ito. Okay, so papasok kasi itong buwan ng July. Okay, itong July 7. Okay, hanggang August 6. Okay, yun po yung cut-off natin ha. So July 7 up to August 6 po ng 2025. Okay, so ito po yung mga pag-uusapan natin ngayon. It's more about the energy. Kung ano ba meron luck no, sa bawat animal sign and also ano ba mga sector ang medyo magaganda na pwede natin i-activate okay, sa buwan na ito. Okay? So first, pag-usapan lang natin, no? Alam ko marami po sa inyo medyo nagiging concern na papasok na kasi ang August, so malapit na ba ang ghost month? Okay, so marami po nagkakamali lang sa atin na akala natin kasi ang ghost month nagsisimula lagi August 1. Okay? So hindi po siya napafollow dun, no? So better po sana meron kayo na ating yung guide, no? Sa ating Feng Shui guidebook, tsaka sa ating Feng Shui daily calendar. Okay, so makikita niyo po here na ang ghost month po, magsisimula po siya is August 23 hanggang September 21. So medyo late pa po tayo. Okay, kaya kung meron pa po yung mga gustong gawin, habulin, like sa mga renovations, yung mga ganun, gawin niyo po siya bago mag-August 23. Sa mga meron po natin ng book, ito lang po, i-follow niyo lang po yung here, page 108 ng Feng Shui guide natin. Okay? So ito po, page 108, andyan dyan na rin po yung mga do's and don'ts. Although gagawa po naman po tayo ng mga ibang live din po dyan para for Q&A sa inyo po mga may questions po about the ghost month po. Pero kung familiar na po kayo dyan, so hindi nyo po kailangan magmadali agad, okay, at least August 23 pa po. Pero yun nga lang po, be sure to do it before. Kasi kung hindi po, malilate naman po ang pagtapos ng ghost month, which is September 21. Okay? Kaya dapat po magawa na po natin yung mga activities na gusto natin gawin. Okay? So, ngayon pag-usapan na natin yung mga part ng lucky sector, okay, tsaka also sa mga lucky animal sign. So, ngayon pag-usapan lang natin yung mga bawat animal zodiac sign, isa-isahin po natin sila para at least alam niyo po kamusta ba tayo for this month and also ano ba yung mga charms na pwede natin gamitin. Yung mga charms naman po namin, available naman po yan sa ating Facebook, Instagram, and also pwede nyo rin po siyang i-request naman po kahit sa amin sa Shopee po, no? Kasi pinapost naman po namin doon yung mga monthly charms natin, pero sabihin nyo lang po yung birthday or yung specific sa animal sign nyo para mabigay lang po namin ng tama rin yung amulet sa kakailanganin niya po. Okay? So, first, pag-usapan natin, okay, so karoon tayo sa about number 1 is a Year of the Rat. Okay? So, sa parang Year of the Rat kasi this month, no, meron tayong tinatawag na Ho-2 combination. Okay? So, the Ho-2 combination is we have the number 2 star na papasok kasi ngayon sa atin. Although meron tayong number 7 star for this year. So, the combination of 2 and 7, nakaka-create siya, no, in terms of like good relationship, good network, or good connection. Although alam natin ang number 2 is also an illness star, so we need to be more careful in terms of health, okay, or sickness, tsaka partly ingat pa rin po tayo pagdating sa mga accidents. So yung Ho-2 is more about sa relationship and network lang po siya magagamit. Pero pagdating naman po sa personal, kailangan po talaga mas more maging maingat po mga Year of the Rat sa buwan na ito kasi medyo mas more prone po tayo magkaroon ng sakit. Okay, mas lalo na yung mga medyo may hina at malamig lagi ang katawan, no? Yung madalas nagkakaroon mga gastro problem or bloated madalas. Okay? Kaya dapat po meron tayong medicine Buddha with us. Okay? So you can use this one as your amulet. Pwede niyo po siyang i-carry or pwede niyo po siyang ilagay po sa tabi po ng bedside po natin. Okay? Para naman po sa mga Year of the Ox tsaka sa mga Year of the Tiger, okay, because of this month, this year kasi diba we're affected by the number 5 yellow star. So the number 9 star, okay, yun po yung nilipad sa atin para for this month. The number 9 star nakakatulong siya for success, prosperity, and also good career luck. But this month kasi is a little special. When the 9 and 5 combine kasi, the energy is not that stable. Okay? Kaya medyo careful lang po tayo pagdating din sa health. Okay? Tsaka pagdating sa mga money losses. So, hindi po porket sabihin natin number 9, ako period 9, certain na agad yan. Tandaan niyo po may number 5 yellow po tayo for this year. Okay? Kaya baka ma-trigger po niya kasi fire enhances earth. So there's a tendency na pwede siya nagkakos din ng in terms of like mga accident prone, in terms of mga negativity or mga misfortune. Okay? Para sa mga Year of the Ox especially, no? Kasi July month is a sheep month, so medyo kalaban po kasi ng ox yan, no? Kaya we need to be very careful. Kaya para sa mga Year of the Ox, ito po, meron tayong Lotus Mirror. Okay? Sa Lotus Mirror kasi tumutulong siya for peace and harmony and also pang-counter din sa mga conflict problems. Okay? Para naman sa mga Tiger, meron din tayong Tara, okay, Tara Mirror. Mas lalo na medyo prone din tayo sa in terms of mga accidents. Okay, kaya kung may mga travel din po kayo, medyo maging careful din po tayo. And also, tandaan nyo sa mga Tiger and Ox, medyo sa in terms of mga misfortune, wag lang po tayo masyadong padalas-dalas sa mga decisions, especially money matters. Okay?
Para naman sa mga Year of the Rabbit, okay, Rabbit naman, we have the number 4 star this year. The number 4 star, nakakatulong siya in terms of good relationship, okay, network and connections, okay, so medyo maganda naman yan para sa mga Year of the Rabbit. And also para sa mga Year of the Rabbit na gustong mag-boost pa yung network or connections, okay, gusto rin po nila mas more mag-improve pa yung skills, okay, in terms of like mga scholastic, okay, because of the number 4 star, can boost both in terms of good relationship and also nakaka-boost din siya in terms of knowledge. Kaya dapat sa mga Year of the Rabbit, meron kayong scholastic charm, pero ito yung sa napili ko sa lahat ng mga scholastic charm, meron kasi siyang nobleman. So hindi lang siya for studies or good decision making, nakatulong siya to attract also the rightful people para to help you. Mas lalo na meron ding Ho2 combination ng Rabbit niyo, the 4 and the 9, no? Kaya medyo in terms of network connection, closing deals, yan, medyo malakas po ang Rabbit this month, okay? Para naman po para sa mga Dragon or Snake, this month kasi po, we have the number 5 yellow star. So, alam po natin, misfortune star number 5. Kaya medyo kailangan maging careful po tayo in terms of mga making decisions din. Okay, tsaka iwas din in terms of accident. And also kasi this month, combination of the 5 and the 1, okay, something to do with earth and water. Kaya dapat medyo mag-ingat po tayo in terms of travel, accidents, and partly also ingat po tayo in terms of water-related problems like sickness, no? Especially kasama dyan mga blood circulation problem. Kaya kailangan keep hydrated tayo, tsaka kailangan enough pahinga, okay, tsaka eat on time, no? Marami pong problem this month is para sa more related to gastro din, okay? Kaya para sa mga Dragon and Snake, yan, meron po tayong 5-element pagoda that we're gonna use. Ito medyo napili ko para sa mga Year of the Dragon because we want is more about to enhance the Om Ahum. May mga prayers combination siya kasama, tsaka wishful feeling. Then ito naman is meron siya kasama the protection, no? Yan, ito naman para sa mga Year of the Snake, okay? Because this year is also a snake year, so medyo maganda itong Trinity Pagoda. Okay? Now, para naman sa mga Year of the Horse, originally this month is one of the best sa mga Year of the Horse. Okay, bakit? Kasi this month is a ship month, a secret friend niya is horse, so first point na yun. This is a networking month, okay, or connecting month. Yan. Then secondly, because of meron tayong number 1 star this month, so the number 1 star is can boost mentor luck, can boost mga skills, can boost also yung in terms of like mga opportunity. Kaya sa mga horse na naghahanap po ng new opportunity or tumatarget ng mga bagong opportunity, this month can be a good month sa inyo. And also, meron ako tinatawag na double photo combination. Okay? You combine with the yearly, kumbaga ba, the yearly star, okay, kasi 1 and 6. And then you also combine with the center 6, okay, ng this month. Kaya ibig sabihin, double combination siya. Pero, number 1 pa rin, sinasabi ko sa mga Year of the Horse, please, kailangan talaga set nyo ang target goal ninyo. Okay? Sayang lang po ang lahat ng good energy pag hindi nyo siya mamamanifest na maayos. Okay? Kaya sa mga Year of the Horse, kahit na napuno nyo po ang inyong fuel, napalakas nyo po. Okay? Pero kung hindi nyo alam saan kayo papunta, okay, or saan yung pupuntahan ninyo, sayang lang po lahat ng effort. Okay? Kaya kailangan may target goal muna kayo. That's why for the month ng Blue Horse, yan, meron po tayo 8 auspicious object. Okay? 8 auspicious kasama yung the mirror. Oops, sorry. Yan, 8 auspicious with the mirror. Ang purpose kasi nito is more on para to trigger yung luck natin, okay, in terms of mga wishes. And also, pwede ka rin maglagay ng ganito kahit sa mga office nyo or sa mga study table or working table nyo, pwede nyo rin siya ipatong. Okay, kasi this one attracts the good energy para matulungan kayo sa manifestation. Okay, alam po natin ang 8 auspicious object, ginagamit kasi siya parang offering to the heaven para kung ano man yung mga request natin, wishes natin, mas mabilis natin mapatupad. Okay? Then para naman sa mga year of the sheep tsaka year of the monkey, we have the number 3 star kasi this month. Okay? Kaya we need to be more careful in terms of harmony, peace problems, okay, mga quarrel, misunderstanding, yan po yung mga dapat natin ingatan, okay, especially para sa mga year of the sheep, no? Kasi kapag sarili mong buwan, minsan nakakapag-cause din siya ng mga problems, okay, in terms of mga misunderstanding, okay, and alam po natin mga sheep, tsaka monkey minsan, napupuron tayo sa mga abusive people, okay, people who wants always to take advantage, no? Kasi pareho po itong mga medyo mahina po pagdating sa emotion. Pero yung mga monkey, dapat huwag din kayo masyadong playful sa mind. Tandaan nyo po, in every action, there's always consequences. Okay, kailangan medyo tayo niya, medyo may responsibility tayo sa mga action po natin. Kaya mga monkey, huwag kayo padalos-dalos. Okay? Kaya sa mga year of the sheep, ang ina-apply ko po is the prayer wheel. Okay, na may jewel, no? Kasi bakit? Okay, kasi kumbaga ba, peace and harmony, but also we want to activate the good luck energy.
Kasi ang number 3 star, okay, combining to the number 8 star of this year, meron na namang photo combination. So, alam niyo po, napakaganda lang po for this month kasi parang ang daming photo na nangyayari sa bawat animal sign. So, we are looking na sana po itong July, mas more maging better for everyone. Much more maging malampasan natin yung mga problem natin, especially for the first half of the year. I think marami rin po mga complaint na nangyayari, no? Kasi sabi nila, grabe daw yung energy ng snake. Daming mga misfortune, daming accidents sa mga nangyayari. So, sana po medyo mas more magpahinga at medyo makontrol po natin or may stop natin yung problem. Okay? Pero sabi nga natin everything starts on ourselves. Okay? You cannot totally change other. You can only change yourself. Okay? Talk to the man in the mirror. Sabi nga ni Michael Jackson, di ba? Okay? So, yun po, no? Kaya prayer wheel with jewel para sa mga year of the sheep. Okay? Yan. And then para sa mga monkey naman, still, the apple. Yan, medyo useful to. Yun po yung bago natin, yung may dragonfly, tsaka meron ladybug na apple. Because the apple can boost peace and harmony, habang yung dragonfly tsaka yung ladybug, siya po yung tumutulong para to attract the good opportunity. Okay? Pasensya po pula kayo kung medyo maingay po at nandito po kasi ako sa store, nagla-live, nagtitaping in a way, pero malakas lang po talaga yung sound sa mga cars. Okay, so para naman sa mga Year of the Rooster, we have the number 8 star para for this month. So alam po natin, number 8 still, kahit sabihin natin tapos na ang period 9, the number 8 still represent the wealth, the cash flow. Pero yung nga lang, the number 8 is not that stable, so it can boost money in, it can boost sales, but the problem lang, it cannot totally control the money. Okay, kaya money stability. Kaya kailangan natin ng money stupa or wealth stupa. Para mas lalo na para sa mga Year of the Rooster, medyo nakakaramdam po na mabilis ang labas ng pera. Okay, so this one. Now, para naman sa mga Year of the Dog and Year of the Pig, we have the number 7 star for this month. Okay, so number 7, alam po natin medyo nagkakos yan ng mga money losses, nagkakos yan ng mga trust issue, nagkakos yan ng mga robbers, cheaters, or swindlers, and the combination of 7 and 3, medyo lumalakas din po yung mga scandal issue. Kaya sa mga dog, tsaka sa mga Year of the Pig, kailangan po medyo maging maingat po tayo sa surroundings natin na mamaya masabak tayo sa mga problema, hindi naman natin problema. Okay, mamaya madangwit yung pangalan natin. Or mamaya, mapasok tayo sa mga investment na pwede may mga scammers or cheaters. Okay? Kaya medyo careful po tayo in terms of trust. Pero kung kayo po ay medyo, syempre, hindi naman po pwede lahat, puro bad luck lang. No? Pero paano kung mga Year of the Dog, Year of the Pig, nasa business kayo, or nasa sales kayo, or nasa marketing kayo, at meron kayo hinahabol na closing deal. So on the positive side, the number 7 kasi can boost in terms of convincing power, communication luck, it can boost also sales luck, and tama-tama, 7 and 3 kasi sa sum of 10. Okay? So, ibig sabihin, medyo malakas din yung closing deal power natin. Okay? Kaya para sa mga dog and pig, kung kayo po ay masa sales at meron kayo mga gustong i-boost na mga closing deals, this month can be a good month. But we need to be very careful sa mga transaction, not to trust easily, and also ingat tayo sa mga scammers or cheaters. Due diligence pa rin, napaka-importante. Kaya sa mga Year of the Dog, we need a pickup, okay, para to protect us against sa mga people na may masamang intentions, okay, and then sa mga Year of the Pig naman, okay, because trust issue nga, so we need to be more careful sa mga robbers or cheaters, okay? So, all the mga pinakita po natin sa mga, mga charms natin is available po yan sa amin sa Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua in terms of here sa Facebook, Instagram, or even sa Shopee po namin, okay? Hanapin niyo lang po yung Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And be sure po, sana po, mas more galing po sa amin kasi mas more ina-energize po namin para mas more powerful po yung energy ng mga charms natin bago niyo po siya ma-receive. Okay? And then, lastly, also, para lang medyo malaman lang natin kung ano ba mga lucky sectors na kailangan natin para for this year, for this month, okay? So, meron tayong 3 of the lucky sector. Medyo i-aalis lang po natin yung star 9, okay? Kasi hindi po siya ganun ka-powerful for this month, no? So, si 1, 8, and 4, okay? So, first, kung gusto niyo po more on to boost network, connections, mga ganun, you can use the east sector. Either facing east ka, or nandun ka sa east area. So, kung medyo sa mga singles or sa mga couple na medyo gusto i-enhance yung love luck energy, no? Yan, itong east sector, kailangan palakasin nyo po. Kung may mga rose quartz kayo, mandarin duck, or mga double happiness, i-boost nyo po tong sector na to. Pero kung para naman sa atin, like yung mga sa business, or sa mga closing deals, sa mga ganyan, or finding more network or connection, you can also use this number 4 star.
So, palakasin niyo po yung east. Be sure na meron kayo konting light dyan, maliwalas, huwag po masyadong madilim. Although water is not the best activations, no? So hindi niyo po gagamitin yung water. But you can use plants, no? You can use plants, except if this is your bedroom, no? For sa mga singles, pwede sila mag-activate ng plants sa bedroom. Pero for mga couples, hindi ko masyado recommend. Okay? Kung bakit, panoorin niyo po yung All About Plants po natin sa YouTube, ha? Okay? Kasi masasayang po yung time natin for this video. Okay? Now, kapag gusto niyo naman po medyo i-boost yung cash flow, wealth clock, so you can also use the west sector kasi the number 8 star is there. Okay? So, pwede yun. Pwede niyo boost. Yun, pwede kayo maglagay ng water doon. Okay, water fountain, water features sa west sector para to boost naman yung cash flow energy natin. Pero for this month lang. Okay, kaya no need to buy yung very big one. Kahit isang maliit lang. Okay? And then yung last is the number 1 star, which is ito yung pinakagusto kong star ngayon para for this month. The number 1 star kasi combined with the number 6. And this month kasi the ruling star is the number 6. Okay? Kaya medyo pang-activate natin siya. Okay, more on para for manifestation in terms of like the heaven star. Okay? At bumaya, papakita ko rin po sa inyo kung yung pwede natin gamitin para sa center for this month. So the number 1 star represent for skills, talent, represent for mentors, represent also for sa mga bagong opportunity na pwede pumasok sa atin. Kaya make sure na yung south sector ninyo walang leak. Yan, number 1 ha, walang leak. Okay? Walang mga like tulo, mga problema on that part. Okay, kung pintok nyo pa yan as much as possible, dapat hindi siya nagkikreate ng creaking sounds. Okay? At wala masyado masira andyan. Hanggat maaari, maaliwalas din po yung south area ninyo at saka iwas po sa mga kalat kasi baka yun po yung nagkakos at hindi po natin nakukuha o namamanifest yung mga goals natin. Okay? And also para to boost more, okay? Lahat po siya. Meron po tayong na-prepare para sa center po natin. Okay? Ito po yung tinatawag natin 5-element dice, okay? Na may kasamang winning horse. Ayan. Ito po yung tinatawag natin 5-element dice, okay? And also, meron siyang kasamang winning horse. Ayan. Okay? Nakaset na po siya. Okay? This combination ng combination po nito is more on para to boost yung mga wishes po natin. Okay? Pwede niyo po kayong magsulat ng mga wishes niyo. Pwede niyo po itong ipatong. Okay? Pwede niyo po isulat yung mga wishes niyo sa isang, maybe wishing paper is one of the best choice natin. Okay? Tapos din ang mangyayari, ito pong mga items na to, ipapatong niyo po siya sa wishing paper. Okay? Yan. Kung meron kayong wishing paper, you can also use that. Pero kung sa amin niyo po in-order kasi itong center na po, meron na po siyang free na isang wishing paper na kasama. Okay? But pwede niyo po isulat lahat ng wishes niyo kasama po pati sa buong family po natin. Okay? Then after that, kailan po natin susunugin po yun? After po ng July po natin, pwede po natin sunugin po yun in every 1 or 15 po ng lunar calendar, pwede po tayo magsunog ng wishing paper. Okay? So sana po, marami po kayo na gets para for this July. Okay? At alam niyo na po kung ano mga kailangan natin ingatan. Okay? At medyo bantayan sa bawat animal sign po natin at ano po mga sectors ang kailangan po natin i-boost. O nga pala, for this month, ipapahabol ko lang po, medyo iwasan lang po natin masyado mga renovations or mga digging, banging sa northeast sector at sa southeast sector. Yan lang po dalawa, no? Medyo dapat bantayan lang po natin. Okay? Kung kaya natin iwasan po muna natin. Pero kung talagang hindi nyo po maiwasan, please consult with your consult with your coach. Okay? Or you can also follow the book. Okay, kung ano po yung mga time or date na much more better para galawin po sila. Okay, iwasan lang po kasi natin yung para matrigger po natin yung mga bad luck energy or yung misfortune sector po natin. Okay, so I hope marami po kayo natutunan for this month at maging equip po kayo sa itong buwan ng July. Okay, at kung gusto po mapanood po itong video na to, panoorin niyo lang po ito sa YouTube channel po natin. Follow lang po sa amin, Coach Johnson Chua, okay, sa YouTube channel, okay? And please don't forget to like and share this video to your loved ones, to your friends, para at least marami pa po tayong pwedeng maturuan sa in terms of scientifical and practicality ang paggamit po ng Feng Shui, okay? And also follow me, my Facebook, Instagram page, okay? At saka sa amin sa Shopee, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Okay, so thank you guys. Again, practice DHB, define your higher value by thinking positive, feel positive, and also act positively. Okay, so tandaan niyo lang po yun. Okay, practice DHB. And also tandaan niyo lang po, okay, na kailangan lang po palakasin lang po natin yung emotion natin through manifestation. Okay, mas lalo na this month is a month of manifestation with the number 6 ruling star for this month. Okay, so how to manifest? Kailangan po magtugma lang po yung ating mind tsaka yung ating heart, yung need tsaka yung want po natin. Tandaan nyo po, yan po, lagi ko tinuturo sa mga clients ko po.
When you need something but you don't want it, it's just called responsibility lang po. Pero when you want something, you don't need it, okay, it's just a fantasy. Pero when you need something and aligned that also you want it, tandaan niya po, yung greater goal po ng manifestation. Okay? So, thank you guys. This is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone. Just see you po sa aking mga next na video po natin. Goodbye.